Yo, what's up mga boss? Magandang araw sa inyo. Hindi ko mapigilang kuhaan ng video tong ating ginagawa na Honda rito. Dahil limited edition tong ating 2.0 na makina na to mga bossing ngayon. Napakasiksik. Solid mga bossing. Ay, naka, sarap na ito. Okay mga boss, ang issue ng ating Honda mga bossing ay wala na ring refrigerant dahil may mga leak, no? So inaaral namin ngayon mga bossing kung bakit nagkaroon ng problema yung ating refrigerant sa pagdating sa singaw. Kasi nakitaan natin siya na may leak dito sa ating dugtungan na papuntang condenser mga bossing. So yung o-ring natin ay medyo luto na. Okay, kaso ang nakita namin mga boss dahil ang ating radiator mga bossing isa sa mga nagiging problema ng aircon natin pagka high pressure at nagkakaroon ng leak sa mga hotline o mga high side, no? Isa yan si condenser, radiator, fan. Yan naman yung lagi nating nai-encounter sa ating pagtatrabaho dito sa aircon, no? Kagaya niya, yupi-yupi na yung kanyang radiator mga boss. Pagka hindi yan nakakapagpalabas ng init, nagiging problema niyan, tataas yung temp, no? So pag tumaas ang temp, hindi yun makikita sa panel mga bossing, hindi naman mag-overheat yan. Pero yung temperatura ng ating hotline o ng ating aircon, tataas yan ng mas mataas doon sa standard niya. Pero dahil itong mga o-ring natin may mga kapasidad lang yan ng tibay o kaya niyang hawakan mga temperatura o pressure mga bossing, bibigay yan. So ngayon, ang advice muna namin sa ating kliyente, mag-general cleaning ng system. Binaba natin yung ating condenser mga bossing. Ayan yung condenser natin. So ipapa-flushing natin yan. Tapos, evaporator natin mga bossing. So lahat yan, ipapa-flush natin muna yung buong system. Tapos, bababa din natin yung compressor mga boss dahil gusto naming makita kung pati ba yung oil seal na damage na niya, no? Kasi nga pag masyadong mataas ang temp, pati yung oil seal pwede niya sirain. Pangalawa, yung lagi siyang nakababad ng traffic. Tapos dahil sa sobrang sikip ng ating makina, sa sobrang laki ng makina, syempre yung mga pan natin kung mahihina ng RPM yan, hindi na rin makakapagtanggal ng heat ng ganong kaganda do sa ating radiator at sa ating condenser mga bossing, no? So isa pa yan na ina-upgrade natin ng mas malakas na RPM. So may mga ginagawa kami dyan para mas mapalakas yan. Pinapalitan natin ng panibago yung mga high speed natin ng mga pang Toyota, yung Denso. Yung isa ron mukhang napalitan na ng mas malakas, yung nasa may radiator na yon. Pero itong isa na to, ito pa rin yung stock niya na size ng ating pan. So marami nating mga ginagawa mga bossing para mas maibsan yung mainit na temperatura. Dahil nga ang ating kotse mga boss, tuwing lumuluma na ang modelo, syempre nagbabago na lahat yan. Kung gusto mo siyang ibalik sa tama ulit, ibabalik mo ulit sa standard. Paano standard? Syempre walang yupi-yupi na condenser na mga pins ng ating radiator sa kanong condenser. Syempre malalakas sa pan. So yun lang yun. Pero ang problema syempre gastos nga lang, no, mga bossing. Pero yun yung tama. Kasi wala namang kagaya sabi, wala namang forever na piyesa. Okay, so walang forever. Pero natutuwa lang tayo dito mga bossing dahil pagka naka-encounter tayo ng mga magagandang sasakyan, medyo luma na to mga boss pero 2.0 syempre yun sa atin ano yun parang 1.6 lang yun pero yun na, sobrang baba mga bossing. Hindi namin maisampa dun sa parking namin dahil tatama dun sa ating rampahan. Ayun lang, share lang namin sa inyo itong ating customer dito ngayon. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Yung ating makina, napakalaki. Pero sana magawa natin na maganda yung aircon nila. Pero mga bossing, hindi makakapagpatino ng aircon pagka may mga problema pang maiiwan. Yun ang tandaan nyo lagi, no? So lahat yan maghahanap ng problema pagka may issue yung mga piyesa natin. At tingnan natin kung ano yung pinakamaganda magagawa natin dito. Okay? Mga boss, isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating aircon sa tanghali plus nagkakaroon nga ng leak sa ating mga high side ay itong laman sa loob natin na nakuha. Kung masikip yung butas ng condenser natin dahil dito sa dumi, isa yan sa high pressure na ibibigay sa kanya, no?
So kaya kailangan dapat sa year model nagtitingin kayo kung kailan kayo magpapa-flashing. Kung may mga eksena ng ganun ng pagtanghali, hindi ganun kalamig, magpa-flashing kayo ng buong system para mapalitan ng panibagong langis, matanggal yung mga nakabara-bara doon sa ating condenser. Okay? Mga bossing, itong compressor natin, no, binaba natin para mag-change oil sa kamalik test, no. So, nilagyan namin ng pressure, wala naman. Pero mga bossing, magkaiba po kasi yung standby na pressure sa mga refrigerant natin na gumagalaw na. At syempre, yung may init na rin, no. Pero ito lang yung primary check-up para makita natin kung may leak o wala. So, negative naman. Pero syempre sa mga ganitong advice dito, overhaul na to mga boss. Hindi ko nalulubog ng pinakamalalim mga bossing. Parang may dinaang bagyo yata rito sa amin. Maitim yung tubig eh. Hindi na makita yung ilalim. Pero wala naman singaw mga bossing. Isa pa sa mga dahilan mga bossing yung laman na nga na langis nakita natin sa condenser. Ngayon kung may dumi yung condenser natin mga bossing, dito nang gagaling yan sa compressor natin. Tingnan nyo yung langis natin. Oh. May halo na siyang black oil. So sa madalit sabi, kung hindi ito maaagapan, madudurog tong ating compressor. Kasi yung dumi na yan na pagka kiskisan yan dun sa release ng ating mga bearing saka dun sa ating pinakang coil ng ating bomba ng compressor, yung rotary na pinakang tawag ko kasi dun mga bossing, katol eh. Pagka umipit na yun dun mga boss, yung mga parang ganyang ka rubbing na langis na yan, no, yung parang pag nag-rubbing ka mga bossing maliliit na ribaba, problema yan para sa kanya. So masisira tong compressor natin. Papapa-change oil natin to para matanggal yung ating lahat ng langis na nandiyan sa loob. I-drain natin na maayos. Mga bossing, ito na yung Honda natin. Nag-load na tayo ng refrigerant. Naibalik na natin yung ating mga pyesa. Okay, napakaganda ng reading ngayon. Low side 30, high side natin 125. Kaso mga bossing, walang araw. At medyo umaambon pa ng konti, no? Pero dito sa reading na to mga bossing, 125. Siguro kung tatanghali, baka 175, 200 mga bossing, pasok pa rin yan. Pero syempre, papabalikin natin yung kliyente natin pagka-araw para makitaan natin siya ng eksaktong high side sa low side natin mga bossing. Pero syempre yung mga offer natin sa kanya nakagaya ng ating radiator, fan, so mas maganda kung magagawa niya. Okay, so lamig sa loob, tingnan natin kung ilan ang nakuha niya. Sasabihin ko sana magkano. Okay, sa ngayon meron siyang mga nasa 5 degrees Celsius mga bossing, no? So malamig naman, pero kagaya sinasabi ko mga boss, walang araw ha. Hindi tayo pepe. Ayun, no, nakita niyo yung salamin natin. Wiper nga natin para maganda. Uy, medyo stuck na yung wiper niya. O yan mga boss so wala tayong sikat ng araw kaya hindi natin siya makukuha ng eksaktong reading mga bossing. Pero yung sinasabi naman ng gauge natin medyo malapit sa katotohanan na maganda rin yung ginawa natin sa kanya. Although may mga kulang pa na kailangan pang ayusin, no? Okay, ayun lang mga bossing. So, yan lang ang nakayanan natin dito sa ating Honda. At tupalo na lang yung mga kailangan nating sinunod sa kanya. Okay.